My dear brothers and sisters, blessed Holy Wednesday to all of you. We are now in the third day of our Lenten recollection. Let us first start with our reflections today with a prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, yesterday, we reflected on the second office of Jesus, which is also our second office in order for us to become co-saviors of Jesus, and that is the prophetic office. And we reflected, we based this prophetic office in our reflection, we based on Isaiah chapter 6 verses 5 to 8 and Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. And as we reflected on the functions, we again separated the prophets of God from the prophets of Satan. And the functions, just to recap, the functions of the prophets of God, number one, preach good news, and the prophets of Satan preach bad news. Second, the prophets of God seek divine wisdom, while the prophets of Satan seek only human knowledge. And the third function, the prophets of God tell the truth, while the prophets of Satan tell lies. Yung mga hindi totoo. And then, the result, if we function as prophets of God, we can have the growth of hope. Yung ating pag-asa sa buhay ay lalago. While if we practice on the prophets of Satan, then there is growth of insecurity. Lalago yung ating pagka-insecure. Ang bunga, the fruit of growth of hope, ay ang divine inspiration. Yung lagi tayong na-inspired. Wala tayong moment na ma-discourage. And this divine inspiration magbigay sa atin ng perseverance para makapagpatuloy tayo sa ating commitment despite hindrances and difficulties. While on the fruit of insecurity in our life, this gives us human desperation. Yung mawala na tayo ng sigla, ma-desperate, and then it gives us discouragement, and we will give up on our commitments in life, whatever it may be. So, kung titingnan natin mga kapatid, prophetic function gives us hope and inspiration if we function as prophets of God. Now, let us proceed to the third and last office. And this is the kingly office of Jesus, which is also our office as co-saviors of Jesus. Once again, let us read some text in the Bible. And dito, I choose Luke chapter 22, verses 24 to 30, and 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4. So itong Luke chapter 22, 24 to 30, ito yung nakasulat. Luke chapter 22, verses 24 to 30. A dispute also arose
among them as to which one of them was to be regarded as the greatest. But he said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, the greatest among you must become like the youngest, and the leader like one who serves. For who is greater, the one who is at the table, or the one who serves? Is it not the one at the table? But I am among you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you, just as my Father has conferred on me, a kingdom, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. So dito, mga kapatid, parang pinakita ni Kristo na if we become servants of all, then in the next life, doon sa kanyang kaharian, in the kingdom of heaven, we will be given thrones. So ang totoo pala na trono para sa isang hari sa Panginoon, hindi dito sa mundo, kung hindi nandoon sa kaharian niya, sa langit. Dito naman sa 1 Peter, ito na yung translation nila ni Peter sa mga apostles ni Jesus, chapter 5, verses 1 to 4, ito yung nakasulat. Now, as an elder, myself, and a witness of the sufferings of Christ, as well as one who shares in the glory to be revealed, I exhort the elders among you to tend the flock of God that is in your charge, exercising the oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you do it, not for sordid gain, but eagerly. Do not lord it over those in your charge, but be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will win the crown of glory that never fades away. So dito na naman, nagbanggit na naman si St. Peter ng crown. Ibig sabihin, meron tayong trono, the crown of glory. Hindi yung coronavirus. Kung hindi, crown of glory. At then, ang point ni Peter in relation to Jesus' teaching to them, let us not lord over the people in charge on our care. Na ngayon, hatiin na naman natin ang ori ng kings. Merong kings of God and kings of Satan. And based dito sa ating binasa na Bible readings or passages, subukan ko rin magbigay sa inyo ng tatlong functions ng hari. Hari ng Panginoon at saka hari ng kaaway ni Kristo, si Satan. The kings of God, ang first function niya para sa akin ay ito, serve the least ones. Yung sinabi ni Kristo na you should be the last and the servant of all. Serve the least first. Uunahin niya ang paglilingkod sa mga aba, mga naas-ubos. Sa Tagalog, aba, sa amin sa Cebuano, ubos. Dito naman sa kay Satan, the kings of Satan serve the elite first. So ngayon kayo mga kapatid, sino bang una ninyong paglilingkuran? Kinsa may una ninyong atimanon? Whom do you serve first? Is it the least person or the elite person? Sige, subukan lang ninyong sagutin. Kung ang pari, ako, magbisita ako sa bahay ninyo, kasama ko yung aking sakristan, sino ang inyong bigyan ng unang pagtanggap, ang pag-alaga? Ako o ang sakristan?
Sige, bahala na kayo dyan. Pangalawa, kung ang sakristan ang inyong alagaan, ibig sabihin, you are king of Satan in this first function. O hindi pala, kayo ay king of God. Pero kung ako ang inyong uunahin, saka pa yung sakristan, ako yung bigyan nyo ng mga magandang pagkain, unang pakainin, unang paupuin sa magandang upuan, bigyan ng electric fan, and then ang sakristan, bahala na lang, kayo ay kings of Satan. Kung sakali, ako at saka si Bishop Palma, yung aking obispo, magbisita sa bahay ninyo, sino ang uunahin ninyo? Si Bishop Palma o si Father Siano? Kung si Bishop Palma, kayo ay kings of Satan. Saban kitang Bishop Palma. So kung si Father Siano ang unahin ninyo, yun, kings of God kayo. Kung sa anak mo, kahit sa isang magulang, kung ang anak mo, dalawa, ang isa masunurin, ang isa masungit, sino ang bigyan mo ng unang pagmamahal? Yung masungit o yung mabait? Kung sasabihin mo, yung mabait, Father, you are king of Satan. Kasi yung masungit, siya yun ang least in terms of attitude. So doon ka rin mag-alaga sa kanya. Kung sa kapitbahay mo, ngayon, nag-enhance community quarantine. May kapitbahay ka na standby, karamihan sa kanila standby, at nagnanakaw pa sa bahay ninyo. May kapitbahay ka rin na mga mababait, naglilingkod sa iyo minsan. Ngayon, nagugutom sila. Pareho silang nagugutom. Sino ang bibigyan mo ng share sa iyong pagkain na naipon ngayon itong panahon sa enhanced community quarantine? Yung mga standby at magnanakaw o ito bang mga mabait na kapitbahay mo? So kung ang bigyan mo ng unang pansin yung mga mababait, you are king of Satan. Kasi ang list nila sa kanilang dalawa, yung mga standby, yung mga magnanakaw. Yun nga si Kristo, sino bang pinakain niya sa kanyang plato? Yung naka-share sa kanyang plate, the bread on his plate. Si Judas. Siya yung intentional na binigyan ni Jesus ng share dahil si Judas ay the least among the 12 apostles dahil magnanakaw siya at traidor. At doon binuhos ni Kristo ang unang pagmamahal, hindi doon sa mga mababait niyang apostles. O ano sa tingin ninyo dito, my dear friends? Saan kayo nabilong? King of God or King of Satan? Sige, bahala na kayong magsagot dyan. Pangalawang function, sana papasar kayo dito na. Second function, rule with humility. Dito sa kabila naman kang kings of Satan, rule with pride. Ibig sabihin, ang hari, mayroon siyang kaharian eh. So may mga tao na under niya. Sabi ni St. Peter, sa binasa natin, dapat hindi siya mag-rule over them. Hindi niya tinatawag din authoritarianism. Yung pangulo ba na parang siya ang gustong susundin. Ano ba itong humility? Humility means to accept without complaint. Ibig sabihin dito sa pangalawang function ng hari, ang totoong hari ay yung tumatanggap sa lahat ng tao na binigay sa kanya under his rule or her rule na walang reklamo. Kayo mga magulang, tanggap ba ninyo ang lahat ninyong mga anak? O nagreklamo kayo sa iilan? Tanggap ba ninyo ang inyong anak sa kanyang masama at magandang ugali at mga gawain? And if you are a humble leader, then you can accept. Yan nga si Kristo,
Tanggap niya ang lahat ng tao na binigay sa kanya ng kanyang ama. Tinanggap niya si Judas. Tinanggap niya yung mga babawait na tao na tumulong sa kanya, yung mga tumutulong sa kanilang pagkain. Tanggap din niya yung mga mababait niyang mga kasama, like nila ni John, nila ni Peter. At tanggap din niya yung mga leader ng mga pari na nagpako sa kanya sa krus. Tinanggap niya lahat. And that is ruling with humility. Pero dito sa kabila, rule with pride. Yung pangulo ba na kung salungatin mo siya, magagalit. Pag hindi ka sumunod sa kanya, pagtakwil ka niya. Yun ang rule with pride. Yung ako ang susundin. Karamihan sa atin, mga kings of Satan, di ba? So sana ngayon, magbago na tayo. Kasi tulad ngayong panahon sa COVID-19, ang nangyari talaga sa buong mundo, mayroong tinatawag nating panic buying. Sino ang nag-panic buying? Sila yung mga may pera. Sabi nga ng aking kasamang pare, sabi niya, ang mga mahihirap, laging panic, walang buying. Pero ang mga may pera, panic buying. Pag panic buying na, that is pride. Na para bang ako lang ang dapat mabuhay. Ako lang ang dapat mayroong ma-secured na pagkain. Kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. So if we are kings of God, hindi tayo mag-panic buying. Kung hindi, loving, sharing. Yung nagbibigay tayo, ibabahagi natin ang ating mga biyaya. And this is the call of the call of President Duterte, our president here in the Philippines. Sabi niya, kayong may sobra, huwag na lang kayo maghintay na magsulisit pa ang gobyerno, magsulisit pa yung mga tao. You share. Magtulungan na lang tayo kasi this is not easy. Biro mo yung 100 billion ang magiging budget for 1 month or 100 plus billion ang magiging budget 1 month na ipakain sa buong mga Filipinos na mga mahihirap. So, sharing na lang tayo. And that is the King of God. Marunong tumingin at tumanggap sa kaniyang mga kasama sa buhay. Ang hirap ngayon kasi ang madali tayong magreklamo. Yun nga sabi ko, ang mga asawa, mga wives, magreklamo sa husband, ang husband magreklamo sa wife. Wala na, magkagulo na tayo, wala nang pagkakaisa. So ngayon, saan kayo dito so far? Saan kayo nabilong? Are you kings of God or kings of Satan? Bahala na kayong mag-evaluate sa sarili ninyo. Pangatlong function. The kings of God love friends and enemies. Dito naman sa king of Satan, love friends only. Ang minahal ng mga hari ng Panginoon ay ang lahat ng tao. Yung kaibigan at saka yung mukhang kalaban. Pero dito sa kabila, kay Satan, doon lang siya magmamahal sa kanyang mga kaibigan. So kayo, saan kayo dito na belong? Sino minahal ninyo? So example, sino ba itong ating mga friends? Yung mga friends natin, sila yung nagmamahal sa atin, nag-care sa atin. Marami ka bang friends ngayon? Saan ang friends mo? Sa kapitbahay mo o sa Facebook? Marami tayong friends na sa Facebook. Para kung hindi na natin gusto, kasi hindi na nag-communicate, i-unfriend natin kaagad. Pero yung kapitbahay mo, hindi yan pwedeng ma-unfriend mo. Kasi nasa ano mo yun kapitbahay mo yan. Lalo na yung kasama mo sa bahay. Minsan, ang isang tao, maging kaibigan, sometimes magiging kaaway natin.
And it is not easy to love a person. How much more if we love many persons? But a king of God is not burdened with kanayong mga pagbago-bago sa ugali ng tao. Ngayon, mabait siya sa iyo. Then, next time, masungit na naman siya. Ngayon, pinupuri ka. Next time, ano na naman, nagchismis siya sa iyo. Ang tao kasi ganyan eh. Pag hindi na makontento, i-chismis ka. Ako bilang pare, ang dami ko nang natanggap na chismis. Ang dami ko na rin nagawa na chismis. Mga ganyan. Ganyan tayo ka satanas, no? Mag-combine ba? Bilang Satan at saka godly attitude. Satanic at saka godly attitudes natin. But for God, for Jesus, who is a true King, there's no problem. He can associate and He can love those who hate Him, and He can also love and associate those who love Him in return. Pero dito kay Satan, only friends. Magpatayan tayo. What will happen, my dear friends, if you love both friends and enemies? Sa aking mga experiences in life, and when I observe ang takbo sa buhay natin ba, if we love both friends and enemies, we multiply our friends. Yung friends natin, magdadami. They will grow in number. But if we love only our friends, then we will be reducing our friends every day. Para bang lumiliit, kumukunti yung ating mga kaibigan kung ang ating mamahalin ay ang kaibigan lang natin. Example, sa opisina ninyo, sa office, no? Pag nasa office kayo, and then you have 10 companions in the office. And then yung isa, nagkagalitan kayo. And then you refuse to accept that person. At yung person na yon, kaibigan niya ang dalawa mong ka-office mate. At dahil hindi mo na siya pinansin, hindi mo na siya iniibig, in short. Yung dalawa niyang kaibigan, dahil kaibigan sila, magiging kasama niya. At ikaw rin, hindi ka na rin relax na makipag-usap doon sa dalawa. So instead na ang kasama mo ay 10, nabawasan ka na ng ilan na? 3. So 7 na lang ang kaibigan mo. Ngayon, ang isa mong kaibigan, out of 7, nagtanong sa iyo, bakit hindi na kayo nag-imika ni Kuan? Ay, kasi ganyan siya. Hindi naman, mabait naman siya. Pareho siguro kayo, no? Pareho kayo ng mga Kuan. Ganyan. Magduda ka na naman na siya, nagsuporta sa isa, hindi ka na naman relax makipag-usap sa kanya. So, ilan na ngayon ang hindi ka na relax? 4 na. Yung pang-4, may kaibigan siyang 3 doon sa kasama mo. So, hindi ka na naman, kasi sila na ang laging nagsama-sama, di nagduda ka na ikaw na naman ang pinag-uusapan nila. So, 4, 1 plus 3, 4 sila. May 3 pa, 7. So, 7 na ang nawala. Yung 3 na lang ang natira. So, ma-reduce yung iyong mga kaibigan. But if you love both friends and enemies, yung isa na masungit sa'yo, minahal mo, pati yung 3 niyang kaibigan, magmahal sa'yo. At sila yung mag-advise doon sa isa na, ay, ano na lang, wag mo nang gawin yan, ang bait-bait niyan. Siya pang mag-advise. And then, pati yung mga hindi nyo ka-office mate, doon sa kabilang opisina, makarinig na ikaw ay laging nagmahal sa masungit mong kasama, magsabi pa sila, ay, ang bait-bait pala niya. Mag-text na sila sa'yo, mag-appreciate at maging interested sila na magiging kaibigan mo dahil mabait ka pala. Marunong kang tumanggap sa kahinaan ng iyong kapwa. So, that is what happened to Jesus. Ang dami na niyang kaibigan ngayon. Nagsimula lang noon 12 apostles. Ngayon, nagiging 1.2 billion followers of Jesus, Christians throughout the world.
So, if you want to expand the number of your friends, then love both friends and enemies. And if you want to lose your friends, then choose only to love your friends. At yun na ang end of your friendship. Na ngayon, saan kayo dito na belong? Ang kings of God serve the least first, rule with humility, may ibig sabihin, tanggap lang ng tanggap, walang imposition, at loving friends and enemies. Saan kayo dito? Dito ba kayo sa kings of God or kings of Satan? Na ngayon, ano ang magiging resulta if we are kings of God? Una, ang resulta nito, there is growth of love. Dito naman sa kay Satan, growth of hatred. Yung hatred ba? Galitan. Galit. Dito sa kabila, pag-ibig. My dear friends, lahat ng tao daw hindi mabubuhay kung walang pag-ibig. We need love. Sabi ni Mother Teresa, the greatest hunger of humanity nowadays is not the hunger for food, but hunger for love. Yun. Kayo, anong gusto niyo dyan? Food or love? Kahit na walang ibigay ang ating mga government official sa atin tuwing nag-enhance community quarantine tayo, basta nag-ibigan lang kayo dyan sa bahay ninyo, hindi kayo nag-away-away, masaya pa rin kayo kahit mainit lang na tubig ang inyong almusal hanggang sa inyong hapunan. And then, lagyan nyo ng konting luya, wala na, nakasmile na kayo niyan. Pag nag-ibigan, ngayon sa Cebuano, bahalag saging, basta labing. Bahalag, ginamos, basta ang relasyon, timos. Bahalag kamunggay, basta ang pagsinabtanay, husay. Magunsa man ko na, o siging humay, pero siging kinaurasay. Siging adobo, pero sige sang lagubo. So, hey, kapuslanan. So, these are the sayings ba na napakagandang pakinggan. Kahit mahirap, basta nag-ibigan, parang kumpleto ang buhay. Ngayon, growth of love. Ang bunga ng pag-ibig, the fruit of love is lasting joy or lasting happiness. Kaligayahan. Sino ba sa atin ang hindi naghahanap ng kaligayahan? And lasting joy, ang meaning yan ay holiness of life. Ang taong totoong masaya, hindi magkakasala. Ulitin ko, ang taong masaya, totoong masaya, hindi magkakasala. Sino lang ang laging nagkakasala? Yung hindi masaya, kasi may hinahanap siya. May gusto siyang kukunin. At yung kanyang desire beyond sa kanyang kapasidad o kakayahan, yun ang kanyang dahilan na magkakasala siya sa buhay. Na ngayon, hatred will give us the fruit of lasting pain. And that is sinfulness. Kung lagi tayong nasaktan, madali tayong magkakasala. Magreklamo ka, magalit ka, lagi kang masaktan. At kung ang ating buhay bilang kings, we become kings of Satan, big sabihin, we choose to serve the elite first, not the least. We rule with pride, gusto natin tayong susundin, and we love only friends, and reject and hate enemies. So, hatred and pains ang ating kasama sa buhay. Yun nga, ang nagkakasala na mga tao, walang kaligayahan. Ang taong makasalanan, makikita yan sa mukha. Mahirap mag-smile yung taong maraming kasalanan. Madali siyang magalit, pero napakahirap niyang maging masaya. So, kayo mga kapatid,
we finish now reflecting on the kingly office. Do you think you are a king of God or king of Satan? So, bahala na kayo dyan. Ngayon, dahil last day natin ito, maggawa na lang tayo ng summary. So, in summary of the threefold offices of Jesus, titingnan natin. Ang sa una, if we are priest of God, lalago ang ating pananampalataya, ang ating faith. And the growth of faith will bear fruit, God's power. Magiging makapangyarihan tayo. Kasi ang Panginoon ay maninirahan sa buhay natin. So, being priest of God, it is power. Dito naman sa prophet of God, lalago yung ating pag-asa, the growth of hope, at magkaroon tayo ng divine inspiration. Ang magbigay sa atin ng inspirasyon ay ang Panginoon mismo. Hindi tao, hindi bagay dito sa mundo. So, a prophet gives inspiration. Sa pinakahuli, ang King of God, magbigay sa atin ng growth of love. Lalago yung ating pag-ibig at magbibigay sa atin ng lasting happiness or joy. So itong tatlong bunga sa ating pag-practice sa ating pagka-co-saviors of Jesus, ito pala ang mga palatandaan if we are already saved. So merong mga ibang mga relihiyon dyan magsasabi, sir, saved ka na ba? Sabi nila, kami, saved na kami. Ang ating tatandaan, lumalago ba yung faith mo, yung hope, at saka love? Do you have power, God's power, divine inspiration, and lasting happiness? Yun ba ang nagiging resulta, bunga ng iyong relationships with others? Ngayon sa ating paghaharap ng COVID-19, parang nawala ang ating pananampalataya. Most of us, nawalan ng pag-asa at naratol. So wala na tayong divine inspiration. Mayroon pang desperation. So let us renew our commitment. Sabi ni San Pablo, there are three great things in the world: faith, hope, and love. And the greatest of them is love. So itong lasting happiness, ito yung mananatili pati doon sa kaharian ng Diyos. Itong God's power, mawala naman ito. Pagkamatay natin, wala nang God's power sa atin. Kasi pag nandoon na tayo sa kanyang kaharian, wala na ang God's power sa atin. Nandoon na tayo, kasama na tayo sa kanya. Yung divine inspiration, hindi na tayo dapat i-inspire. Kasi andoon na tayo mismo sa end point of our life. Ang mananatili na lang doon ay ang lasting happiness. So yung mga taong umiibig, laging umiibig dito sa mundo, they are sure to enter heaven. Para bang the sure way to enter heaven is to practice our kingly office. Now, how to follow these offices? Meron akong nakitang principle dito sa Bible in doing our threefold offices. Ano yung principle na yon? Ito. So, basahin natin. Iwan mo, makita ba ninyo? Remember that the person who plants sparingly will reap sparingly. The one who plants bountifully will reap bountifully. It is found on the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 9, verse 6. Remember that the person who plants sparingly will reap sparingly. The one who plants bountifully will reap bountifully. Yung nagtatanim ng marami, aani ng marami. Yung nagtatanim ng kunti, aani din ng kunti. So, yung functions ng priests of God, yung prophets of God, yung kings of God, kung i-focus natin lahat ng ating mga ginagawa doon,
every day, naghahanap tayo ng pagkakataon or ginagawa natin lahat ng ating activity in the office, in school, diyan sa bahay, sa ating pagkipagrelasyon sa ating kapwa-tao. Kung lagi tayong nakasunod, sumusunod sa mga functions as priests, prophet, and king, lagi tayong makaani ng God's power, divine inspiration, and lasting happiness. Tulad ko bilang pare dito sa parokya, sa aking pagmimisa, dapat meron akong faith. So dapat ang aking pagmimisa is based on priest of God. Ano yung functions ng priest of God? Tandaan pa ninyo? Ano yung una? Wala na. Ano yung unang functions ng priest of God? Wala. Oh, sige. Anong natandaan ninyo? Pareho na tayo, wala na tayong natandaan. ang priest of God, ang una niya ang tawag dito, na function is to offer sacrifice. Sakripisyo. So, ang pagising ko ng maaga, sakripisyo yan. So, dapat gigising ako, mag-aral ako sa aking gagawin na humili, sakripisyo. Second, pray and work. Dapat ang aking pagpunta doon, out of prayer. I will do my duty as prayerful priests. And then pagkatapos, love sacrament. Mamahalin ko yung sakramento na aking ginagawa, hindi mamahalin ko yung kolekta doon sa sakramento. So, lalago na yung faith ko doon. At bilang prophet, sa aking pagmimisa, dapat ang aking mga salita, good news, dili bad news. And then, ano yung pangalawang function ng propeta? Ang second is pahayag ng ano ba yun? So, preach good news. And then, ang second, divine wisdom. Hindi ako magsalita ng mga truths of scientific, more on scientific truths. But I will talk to people the divine wisdom. And then, ang pinakahuling function ng isang propeta ay ang pagka-witness the truth. Yung makatotohanan. Yan nga, sa aking buhay, gusto ko yung transparency. Ang totoong income ng parokya, isasabi ko sa mga tao. At ang totoo kong buhay, ipakita ko rin sa mga tao. At ngayon, ang practice sa king bilang pare, ako bilang pare, gagawin ko na ang aking pagmimisa ay paglilingkod sa lahat ng tao, especially the least ones. At dito rin, aking gagawin ang pag-accept every person diyan sa parokya. Hindi lang para lang po sa mga mayayaman, pati rin sa mga mahihirap. And lastly, to love sa mga parishioners. Kasi may mga parishioners, mga kapatid, na ayaw sa akin. Chinichismis ako, pinagalitan ako. Pero iwan ko kung konti ba sila o marami. Pero meron ding nagmamahal sa akin. So sila lahat, tinuturing kong aking mga anak bilang ako ang father dito sa parokya. So this is a short sharing about how can me as priest practice priestly life, prophetic life, and kingly life that can give us salvation. Na ngayon, pag mag-invest tayo dito, napakaganda ng ating buhay. At if we invest most of our times on this, then we can receive lasting happiness in heaven. So, ito na ang ating pinakahuli. So, thank you sa inyong pagsubaybay. Thank you sa to reflect on me. And may we have a very happy and holy celebration of this Holy Week, despite the fact na wala tayong mga public celebrations
kahit nandito lang tayo sa ating bahay, kahit kunti lang tayo, hindi tayo nakaparticipate sa simbahan, God is in your heart, God is in your house. Just practice your prophetic, your priestly, and your kingly offices all the time. And ask the Lord's guidance for you to be able to deepen and to nurture these threefold offices. And we can become co-saviors of Jesus. May Mother Mary, our Mother, Divine Mother, help us to become like Christ, her Son. Let us all stand for the final prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, who was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Saint Joseph, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. the Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.